Hello mga kamamsis, ka-farmers. Good morning, good afternoon, or good evening. Whatever meron sa inyong lugar, ay binabati ko kayo ng magandang buhay. For today's episode, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-ensalada ng pako. So, ito po yun, Fern. Akala ko nung araw, yan ay yung yung mga halaman, diba? Pero ito po yun, Yan. Kinakain pala yan. Pero nalaman ko lang yan siguro mga 4 to 5 years ago nung gumagawa na ako ng salted egg. Napakasarap po pala yan. Iba-blanch ko po yan and then gagawin natin siyang pinaka-beddings at ilalagay natin itong mga ito. Napakasarap po niyan mga kamamsis, ka-farmers at murang-mura lang po ang halaga. I think, nabili ko lang itong fernet o itong tinatawag na pako neto na 35 pesos ang per tali. 35 or 45. Ay sus, si kamamsi, malilimutin. And ito namang aming itlog na maalat, 15 pesos lang each yan. At ito namang kamatis, medyo mabababa na sa ngayon. At ang ating sibuyas, 100 na lang per kilo. So, 2 piraso lang yan. At ang kamatis ay 5. At gagamit din tayo rito ng pamintang pino. Hindi na ako maglalagay ng asin kasi medyo maalat na nga po yan. Pero depende po doon sa taste nyo kung gusto nyo pang mag-add on ng konting iodized salt. So, yan. At mag-start na po akong maghimay ng aking pako. Ayan. Napaka-fresh po niyan. Ganito lang po yun, ang paghihimay nito, napakadali lang. Kukunin lang po natin yung mura, kumbaga, ito yung pinaka-top. So, ganito lang naman po ang paghihimay niya, madali lang. Lahat po ng mga mura, kukunin natin. Then, sabi ko nga, pamaya iba-blanch natin. So, natira. Then, ito ulit. Kukunin po natin itong mga dulo. Yung malalabot, ay hindi na malaglag. Yan. And then, lahat po ng mura na dahon. Sabi ko nga, yan, pwede na natin yan. And, ito pa. Yan, ganyan lang po mga kamamsis, ka-farmers. Napakasarap po niyan, promise. Yan. Kapag ka po nasubukan nyo to, ulit-ulitin nyo na po ito. Yan, itsura niya. Yan. Lahat ng mura lang ang kailangan natin. Sapagkat yung pong mga mahihirap ng putulin, magayot na. Ganyan lang po. So, okay. So, mayayari na, mga kamamsis, ka-farmers. Konti na lang. Yan. Yung mga ganito po, medyo may gulang-gulang na. Kumbaga, matigas na po yung mga stem niyan. So, hindi na po natin kukuhanin kapag matigas na. Yung texture po nito medyo dulas-dulas para kayo naghihimay ng saluyot. Yun, ganun ang kamukha. Napakasarap po nito mga kamamsis. Lalo na kung yung pagkaka-blanch ay yung saktong-sakto lang. Hindi siya overcook. Ang sarap po niya. Wala na. Now, mga kamamsis, iba-blanch na po natin itong ating fern o ating pako. Oops! Ayan, kumukulo na po. Ako, naglalagay akong konting asin para medyo may lasa ang ating fern. Konti lang po. Oops! Yan, at atin ang ilalagay ang ating fern o pako. At ating hahaluin. Kailangan even ang pagkakahalo natin para maganda ang maging luto ng ating pako.
I-blanch na lang natin yan, yung saktong-sakto lang ang pagkakaluto, yung medyo malutong-lutong pa siya para mas masarap. At titikman po natin kung tamang-tama na lang ba ang ating fern. At baka ang init po, wait lang ha. Wait lang po at napakainit, ayun po. Sus! Okay na. Patayin na natin ang ating flame. Hindi po dapat na ma-overcook yan. Hindi po masarap, malalasog. At atin naman ngayong ibababad sa tubig na malamig upang hindi magbago ang kanyang color. Yan. At saka yan kakatulong po yan upang hindi ma-overdone or overcook. Kasi malamig na yung kanyang water. Okay? And atin uling i-strain yan. Matapos natin i-blanch, ilagay natin sa water. Yun lang galing sa gripo. Kung meron kayong ice, mas maganda. Wala po akong ice ngayon na ilalagay dito para mas malamig. Mas mabilis ang pagkupa ng init para makuha natin yung tamang-tamang lutong ng ating pako. So, ayan. Konti na lang. Sayang kasi Pakasarap po kasi niyan, mga kamamsis, kaparmers. Yun. Okay. Okay na po. Okay. And sasali na po natin dito. Yan. Okay. So, iset aside po muna natin ito and tayo ay maghihiwa na ng ating mga ingredients tulad ng egg, sibuyas, and then etong ating lemon. Mamimili po kayo mga kamamsis, kaparmers, kung gusto niyo po ng kalamansi, 3 pieces ng kalamansi lang is okay na. At ito naman yung half lang ang gagamitin natin. Mamimili ito or ito. And ang ating black ground pepper. At meron tayong konti rito na vinegar. Any vinegar po, yung desired vinegar niyo po. Okay. Hiwain lang po natin ng medyo maliliit ang ating tomatoes. Yan. Para maging even ang pag-spread natin sa ating fern. Para po maganda ang pagkaka-distribute ng ating mga ingredients o ang ating even ang maging so maglalagay po ako ng 3 kamatis. And ito pa yung isa. Mahilig po ako sa kamatis at saka sa mga any gulay. Kaya medyo madami-dami kamatis ko. Kayo, kung ano po kung ilan ang gusto niyo, yung tamang-tama sa inyo. Magsimula po muna kayo sa 2. Kung tingin nyo, kulang pa, add. Yan. Ito hiwain ko lang pang garnish. Pang gilid natin. Ma-arte si Kamamsi Edit. Arte-arte. And then, yan. Para po madali nating ma-squeeze ang ating lemon. Ayan, malambot na po siya. Oh. See, malambot na po siya. And atin ang hiwain. Yan. Yung half lang po ang gagamitin ko.
Itong half, pipigain ko muna dito sa aking dito sa platito. Kasi hindi ko makita strainer ko. Meron dito, baka sabihin nyo naman ako, ano ba yan? Ano ba yung strainer yan? Marami po ako strainer. Ay, naku, Ate Mitz, padala mo ako strainer. Joke. Marami, promise. Yan. Tapos, ano natin dito. Yun. Sarap. Ang bango. And, tuburan na po natin siya ng konting paminta. Konti lang. Kasi, yung moderate lang ika nga. Ayan. At, babalatan na po natin ang ating mga sibuyas. Medyo masarap po yung medyo malasa-lasa, kaya dalawa ang ginamit ko. Anyway, isa po ay pang-garnish natin. Kung may naririnig po kayo about balot, yun po kasi ang hanap buhay namin dito. Pasensya na po kayo, maliit lang naman yung area namin. Ayan, dinig yung bentahan ng balot dito sa aming pwesto. So, yan. Yan, at hihiwain po natin siya ng pino. Gusto ko po dyan medyo pino kasi para mas masarap sa akin. Kung gusto niyo po medyo magaspang, nasa sa inyo po yun. Ako po, pino po yung ginagawa ko dyan. Para sakto lang. Pero naglalagay din po ako ng magaspang kasi pang-garnish na sa gilid. Talim ng kutsilyo ng hahab-hab. Ito yung magaspang na part. Nadagdagan ko yung pinong-pino kasi masarap yun. Madali naman po itong gawain. Yan, medyo hiwa-hiwa na, pero madali po itong gawain. At ilalagay po natin dito sa ating plate. Dito tayo mag-mix ng ating. Now, ay hihiwain naman natin ang ating eggs. Now, proceeds naman po tayo sa ating tulog na maalat. Hindi po ako ang may gawa nito ngayon, mga kamangsis, ha. Ito ay deliver sa akin. Kapag ka po kasi akong gumagawa, medyo nagmamantika, naglalangis. Teka nga. Pero ito po kasi, deliver lang po kay Gamangsis. Kaya, yan. So, tatlo muna ang ating gagawain. At ating tatanggalin ang kutsara sa kanyang shell. Yan. Ayan. Pag po ako nagagawa ng salted egg, binababad ko po yan ng 14 days to 16 days sa magandang klase ng putik. Eka nga, ang kinukuha ko namin putik ay doon sa bukid. Eka nga yung, ano daw yun, yung butik ng, kumbaga yung bahay po ng yung bahay sa punso. Ay, may tagakuha naman po kami, hindi naman po kami nangunguha yan. Mga kamangsis, kapaners, yan. And yung safe naman po yung kinukuha namin, in fairness. Hindi po yung sabi ni may tao. May tao ba yun? May laman.
Now, lalagyan naman natin to ng konting salt. Konti lang po, oops. At ating i-mix. Mix nating maigi upang even ang maging lasa ng ating pako. Yan. Ang latong po niyan. Kamamsis. Kuha tayo ng isa. Para pakita ko sa inyo kung gaano kaluto. Hindi ko ba? Lutong. At lalagyan na natin siya ng ating mixture ng ating salted egg at kamatis, sibuyas. Yan. Oops. Ang sarap. Tama na po muna yon at ating munang hahaluin. Yan. Para lahat ng portion ng pako ay magkaroon ng lasa ng ating mixture ng salted egg at ng kamatis. Yan. Bubuhaghagin po natin yan para makapasok doon sa pinaka-dahon ng ating mga pampalasa. Ang nagpapalasa po dyan ay yung salted egg at kamatis. At saka yung nilagay natin na mga salt, pepper, and yung piniga natin na lemon. Pantanggal lansa po kasi yung lemon para hindi nakakaumay ang lasa. Yan. Now, ay ilalagay naman po natin ang ating toppings. So yan, inihalo na po natin yung medyo magaspang-gaspang na cut ng ating onions pan-toppings. And i-garnish naman natin siya para looking yummy. Yan, lalagyan naman natin siya ng pampasarap. Yan. Papalibutan natin siya ng garnish. Sa restaurant, sa mga resort, nadadaan yan sa, bukod sa masarap, syempre yung pong presentation, eka nga po, di ba po? So, lalagyan po natin yan ng pampaganda. Yan. And, lalagyan din natin siya ng, syempre, ng egg. Kaya hindi ko po lahat ay in-slice kanina ng thinly, ng maninipis, sapagkat gagamitin nga natin po yan na pang garnish. So, yan. Yan, tuloy-tuloy lang po nating lagyan ng garnish para ang mukhang masarap. At talaga namang masarap. Truly, masarap po ito. Yan, lagyan po natin ng pampasarap tingnan. Yan, ganyan lang po. Oh, napakadali lang naman. At ang lahat na yan ay ginagawa natin ng malinis. Ano po tayo ng to. So, yun. So, okay na po. Ayan. Presenting. May pako ensalada o ensaladang pako. Napakasarap po. Approve. Eka nga, approve. And kukunin ko rin po ang pagkakataong ito upang i-shout out ko yung mga kaibigan ko katulad ni Ren Sisi, si Renelyn Centeno. Shout out, favorite mo to. At si Ate Nenet. Ayan, Ate Nenet na nasa US. Na kaibigan ng Ate Nits ko. Hello Ate Net, for you itong aking nilutong ensaladang pako. So shout out. So yun, last batch ng ating pinipitong lapu-lapu. So yun, hahanguin na natin. So yan mga kamamsis, ka-farmers. At isa na naman po tahe ang na-share ng inyong kamamsi edit. Sana naman po ay nagustuhan nyo. Please, hit like and share and comment down below. Click the notification bell para naman updated kayo sa mga upcoming videos ko. At ang palaging sinasabi ni Kamamsi Edit ay be courageous, be happy, and be natural. God bless everyone!